Sa isang liblib na baryo na napapalibutan ng tuyong bukirin at mga punong tila matagal nang nababalot ng lungkot, namuhay ang tatlong magkakapatid na sina Milay, Lee at Mer, mga batang maagang kinupkop ng kapalaran sa mapait nitong anyo. Maagang naulila ang magkakapatid matapos bawian ng buhay ang kanilang mga magulang dahil sa matinding sakit at kahirapan. Sa murang edad, natutunan nilang umasa sa isa't isa. Si Milay, ang panganay na dalaga na 20 taong gulang, ang nagsilbing ina at ama ng kanyang mga kapatid. Tahimik ngunit matatag, dala niya ang bigat ng responsibilidad sa bawat araw na lumilipas. Si Lee, 18 taong gulang, ay isang binatang puno ng pangarap. Sa kabila ng hirap, pinilit niyang manatiling matatag para sa kanyang mga kapatid. Siya ang lakas ng pamilya, sa pisikal man o emosyonal. Samantala si Mer, ang bunsong dalagita na 15 anyos, ay puno ng inosenteng pag-asa. Sa kanyang mga mata, nananatiling may liwanag ang mundo kahit na tila paulit-ulit itong pinapatay ng realidad. Ngunit ang kanilang munting mundo ay tuluyang nagbago nang sila'y kunin ng kanilang tiyahin. "Hindi na kayo pwedeng manatili rito, wala kayong kakainin," malamig na sabi ng kanilang tita Sila habang pinagmamasdan ang kanilang wasak na bahay. Sa simula, inakala nilang iyon na ang simula ng bagong pag-asa, ngunit mali sila. Pagdating nila sa bahay ng tiyahin, isang lumang bahay na tila mas matanda pa sa kanilang pagdurusa. Agad nilang naramdaman ang lamig ng pagtanggap. Hindi yakap, kundi utos na bumungad sa kanila. "Milay, ikaw ang magluto. Linisan mo ang buong bahay. Le, mag-igib ka ng tubig at magputol ng kahoy. At ikaw, Mer, huwag kang tatamad-tamad, maglaba ka sa ilog." Mula noon, araw-araw silang ginawang mga alila. Si Milay ay halos hindi na natutulog, abala sa pagluluto, paglilinis at pagsisilbi sa tiyahin na walang ibang ginawa kundi magreklamo. "Ang bagal mo, wala kang silbi!" Sigaw ng tiyahin sa kanya minsan habang hinahagis ang plato sa sahig. Si Lee naman ay nagtatrabaho mula umaga hanggang gabi, nagbubuhat ng mabibigat na kahoy, nagbubungkal ng lupa at nag-aayos ng sirang bakod kahit walang pahinga. At si Mer, ang batang dapat sani nag-aaral at naglalaro, ay napilitang magbabad sa malamig na ilog araw-araw, naglalaba ng sandamakmak na damit habang pinipigilan ang luha. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi nila binitawan ang isa't isa. Tuwing gabi, sa likod ng bahay kung saan walang nakakakita, nagtitipon-tipon sila. "Ate, pagod na ako," mahinang sabi ni Mer minsan habang yakap ang sarili. Hinaplos ni Milay ang buhok nito. "Kunti pa, Mer, makakaalis din tayo rito." Si Lee, na tahimik lamang, ay napayukom ng kamao. "Hindi ko hahayaan habang buhay tayong ganito." Isang gabi, matapos muling sigawan at saktan ng tiyahin na puno na si Lee. "Ate, kailangan na nating umalis. Wala tayong pupuntahan." "Ate, mas mabuti nang wala kaysa ganito." Doon napagtanto ni Milay, hindi niya kailangang maging matatag mag-isa. Kailangan nilang lumaban magkakasama. Kinabukasan, habang abala ang tiyahin, tahimik nilang inimpake ang iilang gamit at mayroon silang lumang damit, kunting pagkain at mga alaala. Bago sila umalis, hinarap ni Milay ang tiyahin. "Hindi na po kami babalik." Natawa ang tiyahin. "At saan naman kayo pupunta? Wala kayong mga mararating." Ngumiti si Lee. "Mas pipiliin naming maghirap ng malaya kaysa mabuhay na alipin." At sa unang pagkakataon, tumingin si Mer sa malayo. Hindi na may takot, kundi may pag-asa. Sabay-sabay silang naglakad palayo. Hindi nila alam kung saan sila dadalhin ng kanilang mga paa. Ngunit alam nila, sa wakas, hawak na nila ang sarili nilang buhay. At sa gitna ng kawalan, nagsimula silang muli, hindi bilang mga ulila, kundi bilang tatlong pusong hindi kailanman sumuko.